Good morning! Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Live tayo sa radyo, RW 95.1 FM at syempre po sa Facebook. Papi? Happy Thursday! Kumusta na po kayo? 23 na po ng Enero 2025. Talagang napakabilis ng panahon. Imagine mo, pang-apat na Webis na po ng Enero. Malapit nang matapos ang buwan. Albert B. Lacanlale, good morning. Maya payabakya ka, Mr. Boy Santiago at Mr. Perry Pangan, good morning to you. Okay, Congressman. Yes. Lahat ng ating mga taga-subaybay. Ibang ko na yung cable mo. Aha. Ang tawag dyan, Good Congressman morning. Quad. Iquadrume. Huwad. Squad. Huwadcom. Pwede. Buti, hindi humad. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo at saka sa mga nasa Facebook ngayon. Good morning, everyone. Pera na, papi! Palitan ng piso sa dolyar, 58.44. Yen, 0.38. 72.21 ang pound. Hong Kong dollar, 7.51. 40.81 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 43.23. 36.65 ang Australian dollar ni paring Abel at Maring Lou Mendoza. Bahrain dinar, 155.04. 15.58 ang Saudi Real. United Arab Emirates drum, 15.91. 16.95 naman ang euro ni Senyor Raul Cupacino. Korean won, 0.0408. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga sa mga miyembro ng Rotary Club of Dolores. At kagabi nagkita-kita sina past President Abel Mendoza at saka yung mga sina Dr. Owen Ramos, ayan, past President Lily Michelle Canlas, and sina past President Jeff. Ayan, Jong na. Hindi si past President Jong Nagite, Jong Galang. Nasa meeting naman with the district officers. Dario Conanan, good morning. Kasama si Elmer Villanueva, Marines Conanan, Hazel, Benji Dungka Conanan, Olga Coronel, Maya Payabak po. Pok-pok. Primita, papi. Pok. Pok-pok. Pok. Ikaw nga doon, mahilig ko rin. Pok-pok. Pok-pok yun which means metal smithing. Ito po, dati riyang gagamitan king pangrelihiyosong kagamitan. Pero kiti po kay katamo, baluan nyo. Marakala po rin biyasa keting manong pok-pok metal smithing. May nikwaya pong kakalagalal. Kasi reti gagamitan dala, antimong picture frame, jewelry box at aliwa pa. Retang corona da po, reng mutya. Pok-pok, ara po kareta. Eduardo Mutok, yan tinanggap kitang 2004 gawad sa Manlilikha ng Bayan Award. Ito po may nibatan niya po Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Robbie Pangan, tanting ko. Enero 23 naman, 2009, hinatulan ng hamang buhay na pagkabilanggo ng Manila Regional Trial Court ang tatlong akusado sa tinaguriang Rizal Day bombing noong December 30, 2000 at napatunayang guilty sa kasong multiple murder, multiple frustrated murder, at multiple attempted murder. Sina Saipula Yunus alias Muklis Yuno, Abdul Patak Paute at Mamasao Naga, kaugnay po ng pangbobomba sa LRT Blumentritt Station sa Maynila na ikinamatay naman ng 12 katao at ikinasugat ng 8 iba pang pasahero. Ayon sa psychology, mahiyain daw ang taong mahilig ilagay sa bulsa ang kanyang kamay habang nasa harapan ng maraming tao.
Guy, mahihain. Pache mapamulsayo. Potaretang pera na, buring. Kukumkumana. Kuripo pa. Hindi. Buring luwal. Economy naman yung sinasabi mo. Psychology pinag-uusapan. No? Ang Hershey's ice cream na ginagawa ng Hershey Creamery Company ay walang koneksyon sa Hershey Company na gumagawa ng Hershey's Chocolate. Bahala na kayo. Ang dalawang kumpanya ay tinayo sa iisang lugar. Diyan sa Lancaster County, Pennsylvania, nang magkaparehong taon din, 1894. Nagdemandahan ng dalawang kumpanya kung sino ang may karapatang gumamit ng trademark na Hershey's. Hanggang nagkasundo ang dalawa na lalagyan ng Hershey's ice cream sa kanilang mga label ang disclaimer na hindi sila affiliated sa Hershey Company. Kasundo na lang kasi pero pare silang gumagamit ng Hershey. Oo. Ayun. Hoy, parang si Hershey diyan sa organics. Salon and spa. Iba naman 'yon. Ay magandang umaga, Yamjen Gonzales, si Flora Lacandale Baluyot. Ayan, Leandro Lacandale, Jinka Bossing Albior. Ayan, para maisingit na sila at makaligtaan natin. Si Suping Serrano, Oliver Patawaran, Leandro, ayan, Gelasio, si Ace Angeles to, di ba? Sabi niya, good morning po, more power. Iba na yung gumagamit siguro nung power. Niya. Hindi, nung pangalan. At saka si Tony Whelan. Oy, Tony Whelan. Nasaan ba siya? Nandito sa Pilipinas pa. Sa Pilipinas? Alam ko, galing siya ng Cebu sa Sinulog. Mm-hmm. Tapos pabalik na siya ng Pampanga ulit. Okay. At magandang umaga sa mga officers ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Oo, fellowship kagabi, no? Oo, sina Chairman Rene Romero at saka yung president nila si Attorney Paul UC ng Royal Security. Tsaka yung mga directors, mga officers, no? Yes, kasama kagabi. Pati mga negosyante. Oo, itong mga sa mga PAMCHA members. Oo, iba-ibang mga sectors like sa bankers, yung mga Rotary Club, even yung isa sa mga pinakamalaking mga kooperatiba dito sa Pampanga perhaps, no, yung dito yung Golden Group yun para dito cooperative. Yung dito sa may sa may palengke. Bagong palengke. Oo, Golden Group. Financing yata yan. Parang marami na siyang iba't ibang mga negosyo dahil sa laki na nila, no. Yan, Golden Group. And yun, mga contractors, yan nagkaroon ng parang fellowship kagabi dito sa may Kingsborough International Convention Center. Yeah. Hosted by the pamilyang Pineda. Sina Mr. Rodolfo Tatay Bong Pineda, sina gubernatorial candidate si Vice Gov Nanay, and si Mayorable Maylin Pineda Kayabyab ang nag-host. Yan. At magandang umaga na rin sa mga miyembro po ng Central Zone Media Association. Mamaya na. Pampanga Chapter. Mamaya na. Wala nang atrasan. Bakit man may paatras pa? Baka may umatras. Walang atrasan. Alang mumurong. Si Beth Laksa. Good morning. Cesar Kiambao David. Masayang Huwebes talakayan ngayon. Sabi niya, lahat po ng mga taga-subaybay natin. At saka si konsehal o konselerable Pinky Feliciano ng Santo Tomas. Nagkita kami kagabi. At itong si dating Mayor Lucas Arceo at si Pentong Bondok, dating konsehal ng Santo Tomas doon sa birthday ni Shaq Lazaro. Aba, punong-puno ng mga kaibigan ni Shaq yung dumalo. Mga ilan-ilan lang naman, hindi lahat. Nandiyan din si Mayorable Dinan Labong ng Santa Ana kagabi. Dumating din. Oo. And sino pa ba nakita ko diyan na mga opisyalis natin? Si Mayor
Dimandato ng Bacolor. Bacolor. Noon, and dating Mayor Buddy Dongka. Ayun. At Si- saka, Si Sino pa ba? ASEC, Assistant Secretary Engineer Ross V. Henson ano din? ng Department of Human Settlement and Urban Development nandun. Siya yung MC kagabi. Aba, magandang umaga. Doon sa opisina, nabanggit mo si Mayor Dimandato. Doon sa opisina niya, marami nakikinig sa atin. Mhm. Kamukha ni Roland Barrero. Oh, yan. Alam ko sa opisina ni Mayor Dimandato, to sa Bacolor Mhm. nanonood sa atin. Ay, Warren Serrano, good morning. Ano na nga yun to? Provincial head na? Si Warren Serrano ng DTI Warren, di ba sa region siya? Region, sa region. PIO siya, di ba? Hindi na-promote na. Iba ng pwesto Iba ng na pwesto ngayon? Oo. Warren, no? Warren Serrano, iba na. Mhm. Mataas-taas na yung pwesto niya. Marami pa po tayong pag-uusapan. Standby lang, alas 9:14 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay kasama natin si Mary Joy Balagtas, Josie Dizon Rivera, Motor Tropicana, TJ Agulto, yan. Sa Talakayan ngayon. Eto, mag-iingat po. Ay inaasahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC yung pagtaas ng mga biktima ng mga love scam, lalo na po sa buwan ng Pebrero. Ayon ito kay Executive Director Alexander Ramos na maraming mga Pilipino na ngayon ang gumagamit ng mga dating apps para po makahanap ng kanilang nobyo o nobya. Masyadong emotional po ang ilang mga Pilipina na madali silang biktimahin ng mga nasa likod ng love scam. O sa pinayuan din po ng opisyal ang publiko na dapat doblehin na tingnan ang larawan ng isang tao nakikilala sa social media at kung sakaling manliligaw ito ay dapat papayag itong magpa-video call. Inihikayat niya ang publiko na agad na isumbong sa kanilang opisina kung mayroon pong hinihinalang nangihingi ng pera matapos na mapaibig ang isang tao. Pag hindi siya pumayag na mag-video call, May diferensya. May, may duda ka na. something about that, diba? Mahirap na yan. Tapos manghihingi ng pera, hello? Doon sa mababaw na dahilan pa lang, no? Nagduda ka na, ayaw ipakita yung mukha. Baka mamaya, parehas pala kayong lalaki o kaya parehas kayong babae, di ba? No? Tapos ihingan ka lang pala ng... Kasi magaling yung mga yan di ba? Alam nila mga gagawin nila. Oo, talagang kukuhanin yung loob mo kapag ka nandun ka na. Kasi marami pong mga tao, lalong-lalo na yung mga, sabihin na nating mga sawi sa pag-ibig. No? Yung mga, madaling mahikayat. Oo, naghahanap talaga ng mga taong magmamahal sa kanila. Nakakala nila walang nagmamahal sa kanila. Kapag ka nabola ng konti, O kaya break lang, gano'n, nag-away, madali. Tsaka yung mga tao na hindi po talaga masyadong exposed sa social media. No? Kapag ka unang mga gamit mo niya, nakala mo, lahat ng mga nakakikita mo, totoo lahat Ingat po. Oo, na mahuhulog ang loob mo. Minsan puro mga messages lang. Hindi mo pa nakikita yung tao, yung mukha niya. Binobola ka na. Oo, parang yung pakiramdam mo na lalo na kung halimbawa, hindi nasasabihan ng mga magaganda. Ngayon pa lang nakatikim ng mga ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Ganyan, mga ganyan. Nahihikayat. Kaya pag halimbawa, ilang araw na nagchat-chat sila. Feeling niya,
malapit na yung loob niya. At kapag hiningan ng pera yan, bibigay. Oo, madali, no? Oo, o tatangboy. Mayapya pa. Binye na lang. Sino tinutukan? Yung mga nalalab scam. Mga nalalab scam. Huwag ka munang pupunta dyan. Manawagan muna tayo, Boy Santiago. Kanino? Sa mga school officials po, Aha. barangay officials, LGU, lalong-lalo na po ang kapulisan. Kakwentuhan ko yung mga kumpare natin. Pinapakumusta ka, papi? Parang Bernie Hoypungko. Oy. Ingabel. Yeah, Bernie, yeah. Benji Kapulong. Ba? Ano talagang... Napag-usapan kahapon daw po sa barangay nila sa may barangay Santo Cristo, papi. Meron daw pong umiikot na van. May sakay na Lasa ko, sindikato yun eh. Nag-aalok doon ng mga candy sa mga school children. Aha. At pinipilit yung bata na kainin na yung candy. At sinabi, babalikan namin kayo. So may gumagala. Ingat po kayo ha, mga school officials, local government units, kapulisan, lalo na po yung mga magulang. Huwag na huwag silang tatanggap ng kahit ano. Turuan Mula na yung sa mga hindi bata. kilalang Yeah, tao. turuan na yung mga bata. May van eh. So, ano ibig sabihin nun? Lasa ko, pag pinakain yung candy sa bata, papi, at tama. hinimatay yung bata, Oo. o kaya nahilo, ayun, bibit-bitin na. Mhm. So, bago pala ang hepe, sinabi sa akin ni Rudy Simeon kahapon, hindi ko lang matandaan eh. Nag-reshuffle na eh, kasi di ba si General Jean Fajardo, Oo. ang bagong hepe ng kapulisan sa buong rehiyon. So, pati mga hepe, may balasahan na. Nabasa ko rin doon sa column ni paring Rick Sapno, yung Dateline, Albert, sa Sunstar. Oo. May rigo doon, sabi ni paring Rick, which is, ano raw yun, normal. Oh, may rigo doon manawala. Dapat pa yung mga barangay officials natin, Correct. kumilos na. Yes. Andiyan dyan kayo para protectionan po yung mga naninirahan. Di ba meron na tayong mga supposed to be mga CCTV? Meron, Sa school. dapat. Oh, yan po, dapat mag-invest kayo dyan, local government units. Deterrent po yan sa krimen. Mostly kasi mga eskwelahan, meron pong nagbabantay na mga tanod. Correct. Nagta-traffic man yan o nagpapatrolya man yan kasi dapat meron kayong desk doon. Kaya kung meron kayong mga anak na nag-aaral po sa mga public elementary schools, at kayo po naman ay halimbawa, paminsan-minsan naihingan ng 50 pesos. So kaya baka may sobra kayong pagkain. Para sa mga tanod ba, papi? Para masipag sila. Naman, At imbes na po sila minsan naghahanap buhay, nagbabantay po ng mga bata. Paalala lang po pagka may nangyari na, doon pa lang tayo nagre-react, too late na po. At saka po, yung mga bata, wag pong sasama sa mga sumusundo sa inyo na hindi nyo kilala. Correct. Yung ba mga tipong, ay, alika rito, pinapasundo ka ng nanay at tatay mo. Ako na lang daw. Ganun. Naku, wag po. At yung mga teachers naman, papi, Alisto, dapat. may obligasyon. Meron. Papi. Wag mo nang i-release. O huwag pakawalan, doon lang siya. Halimbawa, at saka, sus Mariosip naman kayo, usong-uso na, lahat ng tao halos may cellphone na. Tatawag ka sa teacher, hindi ko po muna masusundo yung anak ko, malilate po ako, ganyan. So tatawagan na ngayon ng teacher, Santiago, dito ka. Bakit po ma'am? O hindi ka masusundo ka agad. Wala pa Relax yung ka lang. sundo mo. Wala pa. Pagtulong-tulungan po natin to. Kami po, ang trabaho namin ma-inform kayo, mapaalalahanan, pero hindi po tayo nananakot. Ang sa atin po proactive po ang tawag sa kilos nating ito. Hindi yung magre-report kayo o kamukha nung isang malungkot na balita na naiulat dito sa ating himpilan, papi. Remember yung nawawala na dalagita? Tapos takita, Patay patay na tapos pala. patay na po. Yun po mga ganon. So kailangan sa mga ganito, proactive, let's get involved. Kayo ba may nakikita dyan sa sasakyan paikot-ikot na hindi nyo kilala? Pina-check doon ni paring Bernie Hoypungko, papi. Yung plate number, hindi siya existing sa LTO. Baka pati yung sasakyan. Nakaw. Nakaw eh. O, ibig sabihin nun, in-improvise yung plate, Albert. May kinopya lang sila. Akala ko ba yung mga pulis at saka yung LTO, Highway Patrol Group, naninita ng mga plate? Well, hindi lang yun, papi. Supposed to be, di ba? May gun ban. Papasok ka lang ngayon sa NLEX via Angeles exit and entrance. Checkpoint. May checkpoint. Oo, So, kaya lang paigtingin natin lalo. wala tayong walang mabilis na sistema at teknolohiya yung ating kapulisan
at saka yung mga highway patrol and traffic management groups natin to verify yung mga plate number kaagad, yung real time. Lang, no? Sa laptop lang, malalaman mo na. Oo, di ka tulad sa ibang bansa kapag ganyan, ba? Or kung wala man silang laptop doon, tatawag lang nila doon sa kanilang headquarters. Will you please check on this plate number? Tapos magpiping ka agad yun sa kanila. Malalaman nila in just a matter of minutes, if not seconds, no? At malalaman ka agad nila na, eto na, hawak na natin yung isang, hot car yan. Bakit hindi yan ang pondohan ng mga intelligence fund? Sana. Oh. Congratulations muna, Papi. Dito sa ating Bureau of Customs yan sa Clark. Nakasakote sila sa pamamagitan ng Clark Interagency Drug Interdiction Task Group na mahigit 10 milyong pisong halaga ng suspected methamphetamine. Tama ba yan, Albert? Methamphetamine. Hydrochloride. Shabu yan. Spell mo nga. S-H-A-B-U. Shabu. Ayos Congressman, huwag mo na palaban yung Amerikana mo. Minamalas ka. Eto, nandun sa may UPS cargo area sa Clark. Nitong Martes, January 21. Nakakonsign sa isang James Padilla Lopez ng Bacoor, Cavite. Ang deklarasyon sa kargamento, Papi, black vinyl window na gawa sa PVC. Ito talagang planado ito dahil nakatago doon sa PVC window frame. Galing ito sa isang Richard King ng Roger Windows and Door Manufacturing sa Bellflower, California. 10 million po. Congratulations sa Bureau of Customs at saka sa PIDEA. Kinasuhan na ba yun? Nung Martes pa lang So, pinoproseso na yan. Yung pinanggalingan pa rin? Yeah, of course. May liability. Hindi ko lang alam kung may pananagutan din, for example, etong nag-ship yung ginamit na shipping firm. Kung meron din silang pananagutan. Kasi doon pa lang dapat na-screen na sa source. Kung ikaw naman ay yung consignee, tama mo, no? Yung ikaw yung recipient. Yes. What if ginamit lang ang pangalan mo? Pwede rin yun. So you have to prove yourself naman innocent. Medyo mahirap po yan. Sa balita mo, Papi? Makabuluhan, dapat. Ay, nag-withdraw po. Magkano? Hindi pera. Ayusin mo, nakakatakot. Alam mo, panahon ng politika ngayon, Papi. Nag-withdraw yung 7 senador okay. ng kanilang pirma sa committee report ng Senate Bill 1979 o itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kabilang po sa mga senador na nag-withdraw ng kanilang lagda sa bill, sina Senator Cynthia Villar, Nancy Binay, J.B. Ejercito, Bongo, Jingo Estrada, Ramon Bong Revilla at Loren Legarda. Sa letter pong ipinabot ng 7 senador kay Senate President Francis Chisa Escudero, pinatatanggal nila ang kanilang lagda sa gitna ng mga batikos at pagkabahala sa panukalang batas. Bakit kaya? Masalimuot yan, Tiago. Pumirma ka, tas pinapawithdraw. Kamukha lang yan ng budget natin. Tama naman yan. That's what you call democracy in action. Kung puro tayo amin ng amin at nakapikit ang mata, sunod na sunod, hindi naman kagandahan yun. Pero bakit ka muna pumirma? Di mo na pinag-aralan. Mali mo, may biglang naglagay ng mga insertions. Yan din ang naging problema sa ating budget. Yung mga sinasabing mga blanco. Hindi pare-pareho. Depende sa kausap mong politiko yan. Mismong kapatid nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinwestiyon. At nagsabi na ayaw niyang pumirma sapagkat may mga blanco. Mayroon namang mga nagsasabi, siguro yung mga kalaban, hindi dapat. Iba tipong ganon. So tayo po kasi, ang isang ordinaryong Juan de la Cruz, wala masyadong keber Ko ba, Albert, bigyan kita ng ganyang kakapal na babasahin mo. Mag-check ka lang ng insertions kaya baka meron tinanggal. Napakahirap na. Yung isa sa dahilan, yung maraming questionable raw na nakapaloob sa bill. Nagsimula yan, Papi, dun sa pagpa-prioritize ng departamento. For example, bakit ibinuhos mo yung napakalaking bahagi sa DPWH? Binawasan mo naman yung Department of Education. Bakit mo binawasan ang Department of Health?
Hanggang ngayon nga, yung usapan sa PhilHealth, nandiyan pa. Oo. Mga tipong ganun. At syempre, tingnan din natin yung background ng mga taong kumu-question dyan. Yes. Sino ba yan? There could be some vested interest. Ano ba motibo niya? Oo, halimbawa, no, kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsasabi niyan, may possibility na kaya gusto nilang ma-declare na illegal no yung budget for 2025 para kung ma-declare ito, magre-reenact tayo ng 2024 budget na kung saan yung original na budget pondo para sa Lahat. Office of the Vice President, malaki pa rin. Kasi last year malaki eh. Ngayon na lang siya talagang malaking tapyas. Di ba? May kaunayan ba yan doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Duterte, Albert, na nakahiga daw siya? Nakahiga. Natutulog. Ano sabi niya? Sus Maria, mga reporter kayo, hindi kayo nagbabasa ng balita. Dapat updated kayo, nakahiya kayo. Hindi nakahiga. Ang sabi niya, nagsisinungaling. Ano sabi sa He English? is lying. Yan. Ikaw ba, pagka ikaw ay nakahiga, nagsisinungaling ka? Pwede ka pwede naman nakahiga, nakatayo, magsinungaling. Nakasanayan na lang niya yun eh. Gusto niya nakahiga muna bago magsinungaling. Pero dito Ba't ka ba nangingilam? Personal. Mahiya ka nga kay Congressman, interpellate mo nga. Congressman, dito sa bill na to, kasi iba yung sinasabi ng Pangulong Marcos. Okay. Diba? Doon sa ginawa ni Senator Risa Ontiveros. Doon pumapasok yung sinasabi ni Albert. It depends on where you're looking at and then sino yung tao. Ano background nun? Anong motibo nun? Baka nung marinig... Tama ba ako, Congressman? Nung Kung marinig tama ako, mag-time check ka na. Philippine Standard Time, 9:30 in the morning. Manibat kingatsan mo, alam pa na yung pamanyese, babantening kalusugan, proteksyon mo, ramdam ko, ikang ginulis, king kakong pangatawo, pahuli ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nananalay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nananalay, king kasakitan, ikaing tunay mamyendina. Nananalay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Ambrosio Manaloto ng Carworld Tarlac, Roel Torres, Kia Pampanga, Christy Oronce ng LGHI Shared Finance, sina Edric Lawrence Atanasio ng Four Libis, Francis Vincent Miklat ng Photon Metro Clark, Norman James Balad ng Four Ilocos Norte, Kier Nico San Jose, Cherry Bacolor, Judy Ann Asuncion, Carworld Pampanga, Christian Neil Tulabing ng Corporate Guarantee San Fernando, Regine Estacio, LGHI Shared Finance San Fernando, and Justin Gabriela Flores ng Kia Clark. Happy birthday! Happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday. Ipadala na para mabasa namin. Belated happy birthday kay dating kagawad Jess Pangilinan ng Belen Homesite, asawa ni Maring Bell. At syempre, si Attorney Willie Bartolome Rivera, birthday niya kahapon. Itong administrator ng City Hall diyan sa Lungsod, Angeles. Happy birthday! Ay, papi, kamusta ka raw? Sabi ni Ate Mel Agnes. Ay, magandang umaga. Sa kanila, gabi, no? Oo. Dahil At sa... saka welcome back yung pare kong si ganda lalaki, Joey Di Matulak, asawa ni Tess, papi.
O, para si Milet Caparas. Oo, si Milet Caparas in Welcome town. back. Okay, sa ating mga balita, ito, isa ring panukalang batas ito mula sa isang kongresista sa Mindanao. Ang principal author po, si Zamboanga 1st District Representative Kaimer Adan Olaso. At ang panukala niya, death penalty para sa mga corrupt sa gobyerno. Ito pong kanyang House Bill number 1211 o ang panukalang Death Penalty for Corruption Act. Ito po ay naglalayon na amyendahan at bawiin na yung Republic Act number 9346 o yung batas na nagbabawal sa pagpapataw ng kamatayan sa mga anumang mga kaso dito sa ating bansa. Yung RA 7659 din, yung death penalty law, sinasabi niya na kailangan na daw na ipatupad muli yung parusang kamatayan, lalo na doon sa maling paggamit ng mga pondo ng gobyerno at yung pagtataksil sa taong bayan dahil maraming mga Pilipino anya ang nawawalan ng milyong-milyong pisong halaga ng mga serbisyo, mga infrastruktura at oportunidad para sa paglago ng kanilang kabuhayan. So ito. Meron ka ba binabanggit, Albert, na gagawin batas? Oo, panukalang batas ito. Ibalik mo nga. Death penalty for corruption. Oh, di wala nang natira. No. Meron naman. Ha? Mga ilan yan? Sige nga, 3, no? 4. Alam mo yung 4, di ba pinapanganak? Hello, Albert. Alam mo ba, very realistic. Tanungin kita. At ang gusto niya, Matagal ka na ba reporter? Ilan taon ka na reporter? 20 years, I suppose. 25 years. Okay, kita mo. Now, tanungin lang kita. Natanggal na ba yung political dynasty nung may silang ka? Sa mundong ito. Now you're talking. Kayo po, ano po ang take nyo doon sa sinabi ni Albert? Easier said than done, hindi po ba? Oo. Ang political dynasty, Albert, matagal nang isinusulong ng mga makakaliwang mga sektor na ito ay mawala. Ano ba ibig sabihin? Sabi ko nga sa political dynasty, it's too short for people doing good, but too long, like yung 3 years, 6 years, for people doing bad. Now, darating na naman ang eleksyon. Ano ba ang suggestment mo, Boy Santiago, sa isang taong bumoboto? Yan lang ang sa'yo eh. Nobody can take that away from you, Papi, maski ng Pangulo ng Pilipinas. Ay pakalimiin po kung sino yung mamarkahan nyo doon sa balota. Siguruhin nyo na yung iboboto nyo, manunungkulan talaga na maayos. At saka makinig po kayo doon sa mga pumupuntang mga kandidato sa inyong mga lugar. Kayo po mismo ang mag-assess, kayo po ang makinig kung yan ba nagsasabi ng totoo. Yung mga pangako ba niya na nung araw ginawa ba niya? Diba? So titingnan po natin, limiin po natin mahigi kung sino yung mga nangangako, kung sino po yung mga yan, ano na yung mga nagawa, ano yung pwedeng gawin pa. Hindi po yung ipapatawag kayo ni Kapitan na darating si ganito o may ibibigay si ganito. Pag-aralan po natin maigi. Dito man lang po ay magkakapantay-pantay tayo doon sa mga pagboto. Kasi karapatan po natin yan eh. Hindi lang po pribileyo, karapatan natin yan na bumoto. So dapat po limihin natin maigi. Kasi 3 taon po yan eh. Manunungkulan sa atin. Tingnan natin. Sino ba yung mga yan? Kaya ba na mga yan? At hindi lang yan, hindi lang din isang karapatan, isang obligasyon natin ang bumoto dahil kasama tayo dapat sa mga pipili ng mga ihahalal na manunungkulan sa ating bayan. Kaya kung irresponsable ang inyong paraan o ang inyong nagiging basehan sa pagpili ng mga ihahalal natin, either you're part of the problem or part of the solution. Saan ka ba?
Ikaw, Albert, are you a part of the problem? Ako, I want to be a part of the solution. So what is your advocacy? Anong solusyon na maiaampang mo sa ating mga Kailangan iboto mo yung alam mo sa puso mo na karapat-dapat. Di ba pwedeng gamitin ng konsensya? Yun nga, konsensya. Karapat-dapat. Dapat. Yung kung pipiliin naibenta mo mo. na, Ano pang konsensyang hahanapin mo? pwede wala ka doon sa solution. Nandun ka sa problem. Oo. Ngayon, saan kukunin naman ni Mr. Politico yung kanyang binigay sa'yo? Sige nga, alam nga naman kukunin niya kay Boy Santiago. Gumamit ka ng sabon na ako yung konsensya. Kaya ako, I'm not against people in the entertainment business running for any political position. Would you have to single them out? Bakit lahat lang ba ng entertainment Oo. sector? May mga magagaling. Yun kasi yung like sa social media ngayon, kaagad na parang artista lang, magpupolitiko na. Yung ganun ba? Yung iba yan. Diba? May ibang nagsasabi ganito naman. Artista na naman, Yung mga sobra ganun ba? na yan. Ang mga tipong ganun. Oo, but tingnan nyo rin, kung naman yung artista na yan, marunong namang, marunong. At ginagampanan Yung kanyang tungkulin ng tapat, dapat lang siyang iboto. Diba? Hindi Ilan ba porke ngayon ng official? Kasi sabi ng COMELEC, finally, magsisimula na sila mag-imprenta ng baluta for the nth time. Sapagat yung balota po. Yung mga balota po, natapon lang yung mga nauna. Why? Invalid na po. Sumunod kasi ang COMELEC sa kautusan ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Oo. So ngayon, wala na raw TRO, sabi ng Supreme Court. Finally, may green light na ang COMELEC. Ang aking panaghoy, sana nga. Alam mo si Papi, para may time pa si George Garcia, ang ating COMELEC chairman, na i-correct whatever flaws. Ako, I commiserate with him. I've been with that guy for quite a while, up close and personal. He's a very candid person, Papi. Oo naman. At saka hindi siya naubusan ng sinasabi. Ang bilis, staccato, dating. Alam niya yung trabaho eh. Kumbaga sa Makinilya, parang, alam mo yan, staccato. Oo. Yung continuous, Parang parang walang hinto. Walang kama, walang preno. In cadence. Meron siya gano'n. May cadence siya, di ba? At saka lahat na sagot. Albert, open siya. Ako, ng tanong, may KBP, Papi. Unang tanong ko sa kanya, napatingin siya sa akin. Sabi niya, I think I know you. Ang tinanong ko, Papi, magkano raw tinanggap mo doon sa transaksyon ng COMELEC at saka na South Korean firm? Sabi niya, I knew you will ask that. Sabi niya gano'n, Papi, nasan daw yung mga account mo? Bigyan mo nga ako. May mga dollar account ba? Nabalita mo ba yun, Albert? Lumabas sa balita yun eh. Ay, mahabol na senador ngayon. Inaakasahan siya. Bati na, Papi. Kinukumusta ka ni Chi Manarang? Yung tsaka si Chris Cura. At saka si Ronald Joseph Fernandez. Nagbukas na kasi yung East-West Aegeas Insurance dyan sa may Balibago area. Kahapon, karoon ng blessing. Okay. At ito naman, isa pang paalala dun sa mga nagbabalak na makapagtrabaho sa ibang bansa. No, marami rin kasing mga nanghihikayat, mga sindikato na hihikayatin ka na dalhin sa ibang bansa kahit hindi tiyak kung ano talaga ang magiging kondisyon ng iyong haharapin doon. May kasalanan ka dyan, Albert. Anong kasalanan ko dito? Kamakailan lang inanunsyo mo na lahat tayo magpuntahan na sa Finland. Hindi naman. Ikaw nagsabi niyan. Ito kasing nangyari dito sa Ninoy Aquino International Airport. Interpellate kita. Noong Lunes. Merong 3 mga Pilipino ang na-intercept dyan. Sa NAIA. Oo. At sila ay pinaghihinala ang mga biktima ng human trafficking. At dun sa pagtatanong ng Bureau of Immigration, nalaman nga na yung mga biktima, edad 27, 25 at 42 anyos, ay bibiyahe papuntang Vietnam. Kasama yung pinaghihinala ang employer nila nang sabi mga office mates daw niya tong mga to para sa isang incentive trip yung kanilang biyahe. Wow. Oo. Ganda pakinggan. Oo, pero nung tinunong yung mga biktima, sabi nila baka daw po
forced labor ito. Nadadalhin sila sa Bulgaria. Alam mo ba, Albert, nabanggit mo yan. Nabulgar tuloy. Naaalala ko tuloy yung isang balita, Albert. Remember yung mga naging surrogate mothers? Ano ang pagkahulugan na surrogate? Yun yung mga ipagbubuntis mo ang anak ng ibang tao. Oh. Now, ang tanong ko lang ganire. Yung bang sperm ng lalaki, paano i-deliver doon sa sinapupunan ng woman? Meron bang intercourse na magaganap? Hindi. Ang mangyayari... Fertilized egg? Oo, fertilized egg na siya. Oh. Yung sperm ng male at saka yung egg cell ng babae, pagsasamahin na yan sa laboratory. Okay. Buo na siya. Parang test tube baby siya. No? So daanan lang yung nanay. Yes. Ngayon, kapag fertilized na yan, ipapasok siya dun sa sinapupunan ng So walang consummated surrogate act mother. of intercourse? Wala. Tuturok lang sa'yo. Ipagbubuntis niya ngayon yan. May bayad Meron. sa nanay? Oo. Yun po yung parang habang sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis hanggang sa mga anak siya, parang disweldo eh. At saka, Tapos may lump sum pa. Naka-house arrest. Oo. Inaalagaan talaga, pinapakain ng maayos. Siyempre, para doon sa anak. For the next 9 months. Oo. Employed ka for 9 months. Napakabigat nung Ang problema, sindikatong yan ang problema, ikaw, di ba sabi nga nila yung mga nagbubuntis daw parang yung kanilang isang paa nakaamba sa hukay. Oo. Yung buhay po ninyo for the next 9 months is at stake. Oo, is at stake para doon sa kikitain nyo doon. Kung mawala kayo puro at babae lang ba yan, Albert? Yung surrogate mother? Oo. Sana. Kasi ayaw kong isipin na mayroong lalaking surrogate na paano gagawin nyo. Alam mo, loko na tao ngayon, sobrang dami ng alam niya. Yung iba out of this world. Paano palalabasin yung bata? Hindi ganun. I-apply kasi kita, Albert, surrogate father. Ano, cesarean na. Kasi kung kasing ganda ng lalaki mo, yung lalabas sa bata, kahit kambal, okay yan. Pero kung kamukha ni Boy Santiago, isa lang ang masasabi ko dyan. Sour grape. Of course Father. Tawag dyan, Diyos ko Lord, wag naman. Time check ka, papi! Wala naman silang choice. 9:45 na po ng umaga. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani tayo, kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama nyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At nagpapasalamat nga pala si Mayorable Maylin Pineda Cayabyab sa mga barangay captain ng San Fernando, Pampanga. Na majority ay voluntarily sumusuporta sa kanya at sumusunod dun sa mga lakad niya gabi-gabi, halos gabi-gabi sa mga caucuses nila sa mga barangay. And yun, ang kanya sabi, maraming salamat mga barangay captains. Happy birthday muna kay Embo Carion, galing kay Yok Tiglaw at Annabel Bondok. Happy birthday also. Sana marami pang birthday sa inyo. Ay papi, kamusta ka raw? Sabi ni paring Rod Castro. Oy Rod, good morning. Boy Tisoy. Kaya, German ambassador yun. Bawa, bakit? Bakit? Yan German Shepherd. Remekanta. Masantila siya ito, magastos lamo. Kinukumusta ka ni Mayor Lucas Arceo. Ng Santo Tomas. Ay mga suki natin, kumusta po kayo? Suki saan yan? Suki sa Talakayan ngayon.
Akala ko nung suki. Iba na isuki mo. And that yung mga magulang, no, dun sa paalala natin kanina na yung mga anak natin, bagaman nasa eskwelahan na yan, kailangan mayroon pa rin tayong constant monitoring, and maganda lagi kayong may constant communication din with the school officials, no, yung mga teacher, para po malaman ninyo yung progress ng inyong mga anak, yung kaligtasan nila doon. Lalong-lalo na, isang malaking issue din yung bullying. Minsan, mayroong mga bata na nabubuli na pala, no, and hindi nila sinasabi kahit kanino, pero dinaramdam. Biglang magsasabi nila yung Albert out of the blue. Oo. Ma, ayoko nang pumasok. Oo, dinaramdam pala nila yun. Bakit? Ano nangyari? Inaway ka ng teacher mo or something? Sabi niya, hindi. Pero ayaw niya sabihin. Sa takot. Natatakot nga. So therefore, it's very, very important that you're actively participating sa activities ng anak ninyo sa school. Opo. At saka wag nyo pong ipagbibilin sa ibang tao yun. Halimbawa, may meeting sa PTA. Tapos ipinagwawalang bahala nyo. Nasaan kayo? Nagkukwaho. Naglalamierda. Hindi naman araw-araw may PTA meeting. Hindi naman kayo patatawag kundi mahalaga yan. Sabi nyo, ay hindi, si Parimboy na lang, siya na bahala. Pinag-usapan pala, lahat ng gastos sa eskwela, ikaw ang taya dahil wala ka. O di, galit ka ngayon. So it's very important. Ikaw ba, Albert, active ka sa activities ng mga anak mo when they were younger? Yes. Do you attend the PTA meeting? Hindi ko maalala na merong hindi masyadong may meetings kasi. Pero yung mga anak mo, hindi nila naranasan yung nabully sila, ganyan? O sila nang bubuli? Dahil anak mo sila? Parang sila nang bubuli. Hindi. Mais ka! Hindi kasi may mga times na dahil sa nakikipagbiroan, nakala nila laging tama yung ginagawa nila. Minsan lumalampas na pala. Nahuhulog na dun sa bullying. And it also comes around. Minsan sila naman ang naano sa ganun. But ang sinasabi ko is, yung sinasabi ko sa kanila is, kung may nambubuli sa inyo, you should find a way. Dalawa lang anak mo, di ba, Albert? Oo. Kay Argentina. Dalawa lang. Yeah, dalawa. Promise. Dalawa lang, ha? Kay Argentina. Oo. Okay. Yung pregnancy test, hindi sa iyon. Hindi sa akin. Hindi nga. Kaya kanina may surrogate tayo pinag-usap. Kaya ako ito naitanong, did you know na kahit dalawa lang yung anak mo, Albert, malaki ang pagkakaiba ng ugali nila. Yung gusto. Yes. So they just have to compromise to avoid conflict. Ikaw ba, Boy Santiago, may mga anak ng ganon? Na iba-iba, siyempre, ang approach mo sa kanila, iba-iba rin yung ugali nila. Ganun naman talaga yung mga anak, iba-iba yung ugali. Like in my particular case, my son in Canada has a different culture, different attitude kaysa doon sa anak ko munso na si Konkon, papi. Naman, ganun. Iba yung babae example, pa. Yes. Yung anak ko sa Singapore is very different. Entirely different. She's what the other two brothers are not. Alam mo yung gano'n, Albert? Naman. So, balancing act po yan. Ano po sinasabi natin? Pag-aralan nyo ang pagkakaiba ng mga ugali ng anak ninyo. Kung kailangan kayo maging flexible, do it. Because parenting is a big challenge sa lahat po ng magulang. Lalo na, Albert, kung ang isa sa inyo ay nasa abroad. Or worse, kayong dalawa nasa abroad, yung mga anak nyo naiiwan under the care of your siblings maybe, or yung mga lolo at lola. At saka hindi po isang araw na trabaho yan. Oh yes, continuing yan, papi. Ikaw ba, Boy Santiago, anong klase kang lolo? Consentidor ka ba? Hindi. What do you mean? What do you mean hindi? Explain a little. Pagdating sa pagdidisiplina ng mga bata, nasa magulang yon. Okay, so anong advice mo sa mga anak mo? Huwag niyo masyado papaluin, huwag niyo mumurahin sa harap ng kung ano maraming yung tao. nararapat na gawin na makakatulong sa bata, yung paglaki. Gato gawin mo, Boy Santiago, pero late ka na. Ito na lang sa ibang mga nakikinig at nanonood. Habang maaga po, siyempre yung Filipino style, nag-asawa na, nakatira pa sa inyo, nag-asawa na yung apo nyo, nakatira pa rin sa inyo, mga tipong ganun mentality. You have to set the rules from the beginning, papi. For example, in my particular case, 7 ang apo ko, pero I don't see any of them physically. So, alam mo ginagawa ko, Boy Santiago? From day 1, pinagbiling ko sa mga anak ko. Huwag niyong
papakausap sa akin, huwag nyo ilalapit sa akin, number 1, kung di naligo. Number 2, kung medyo magbusi iya, papi, danupa niya, etc. So, ibig sabihin, kamukha mo, konsentidor ka man lolo, papi. Hindi ko matanong si Albert dahil doon sa 2 anak daw niya, ay wala pa siyang manugang. Wala pa nga ba, Albert? Wala pa. Ay, kumusta ka raw? Sabi ni Bulig. Oh, sabi mo, pinapakumusta rin siya ni Hito. Bulig. At saka sabi ni Dario Cunanan, congratulations sa opening ng ACAA. Ito siguro yung Angeles City Athletic Association. Good luck, Christian Ivan Cunanan. May game siya sa table tennis sa SM Talabastagan. Alright. Papi, wala na tayong oras. Okay. Ano ang dasal mo para sa mundong malupit? Panginoong Jesus, maraming salamat po sa paghanap at pagmamahal sa amin. Lubos kami nagagalak na ipahayag ka sa iba. Amen. Yung kaya kata mga manong Kapampangan, piso-pansupan. The object of one's suspicions or the cause of one's fear. Bigla ko nga ganun ka, Albert. Natin kang piso-pansupan. Piso-pansupan ko na alayang Binyeboy Santiago. Alaya. At may kanta ka ta. O Tatang Boy. O Tatang Boy. May labas na yung kalimutan. May labas na, o Tatang Boy. Papi, nirevise mo yung kanta mo. Ready na ka. Nano pa ito, o Tatang Boy. Akalingwan mula o Tatamboy, boss nan mila, kayong tutugin Domingo, ala ka pang, good job Tatamboy. Sino na sa technical department? Albert Lacanlala. Engineer Jonas Christian JC Regala. Maraming salamat po. Yako po'y Peri Pangan sasabing dakala salamat. Mimingat ko po lagi at ayo kakalingwan kaluguran. Nakatanin Diyos, niya may kakalugot tamo itanlelangan. Bye!